Doon sa tanong mo, napakaganda ng tanong at inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Kung may inaasahan tayo, ako mismo personally, wala akong maasahan. Dahil nanggaling ako sa Marcos Group before the campaign period. Papasok ng unang 2 buwan, marami kaming discussion. Kaayusan ng bansa, agrikultura, kaya nga si Pangulong Marcos naging unang cabinet secretary ng agrikultura. Busy kami pag-aayos, maghahanap ng mga technician, paano mapagandang agrikultura natin. Yun pala ang kauna-unahang na-involved na issue sa corruption. Yung pala pinamunuan ni Pangulong Marcos. Nandun pa ako sa site na yan. Meeting namin ni Martin Araneta, busong kapatid ni Pangulong ni First Lady. Yun yung pinag-uusapan namin. Lagi kami nagdi-discuss sa round table discussion. Kami ni Martin Araneta, Mr. Martin Araneta. Ang pinag-uusapan namin is kaayusan ng bansa. Tuwang-tuwa ako kasi yun ang aking pangarap na maging bahagi ako sana. Thinking ko na utak, ang isip niya, ganun rin. Pero nung na-involve silang magkapatid sa Department of Agriculture and sa Bureau of Customs, hindi na kami nakita mula noon. Kaya pala pag pinag-uusapan namin ng corruption doon sa round table discussion namin, iniiwas ni Mr. Araneta yung usapan. Yun pala ang maasahan natin na hindi pala kaayusan ng ating bansa kung hindi paano sila makabawi ng kayamanan na in the first 1 year, ang aming mga kaibigan, mga kabaro, nandun sa custom. Nandun kami lagi sa custom. May isang kabaro ko rin, kabaro namin, ay every week nagre-report sa Malacanang, may bit-bit. At atsikis pa lang, narinig ko na, ngayon may malita na. Ngayon, narinig ko at every week siya nagre-report ako sa Malacanang. Hindi ko alam kung sino pinagre-reportan niya. Now, doon pa lang, bakit daw pinaganda nila yung from the Bureau of Customs going to Malacanang? Kasi may pangarap sila na yung housing, yung talaga sinabi housing, priority lang housing sa Pilipino. Pero parang sobra yung pera. Pinaghahanda namin para may magamit si Sandro. Bibig ko yan, narinig ng tainga ko yun. Na yun na lang mga kaibigan. Pangalawang ipadagdag ko dyan, pangalawang dagdag ko dyan, napanood ko kay Ted Filon. Ang maasahan natin sa darating na SUNA is word. Ano yung word? Paulit-ulit niya. Wala tayong asahan doon sa SUNA kung hindi word. Hindi ko na alam yan kung anong word na sinasabi. Bahala na kayo kung mag-interpret kung anong word na salita. Kitin pa yung galing yun eh. Iwan. Okay. Iwan? Iwan ko rin. Okay, maraming salamat. Pero bang magkatanungan? O si Colonel John, may karagdagang sagutan. Nabanggit yung SONA, di ba, bukas? Marami na, sabi naman ni Capre nga pero marami namang accomplishment yung yung administration, di ba? Unang accomplishment niya, di ba, inabolis niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. May unang accomplishment niya. Pangalawang accomplishment niya, nilipat niya yung pondo ng PhilHealth, di ba, sa National Treasury. For whatever purpose, hindi na natin alam kung ano nangyari. Di ba? Nilipat niya kinrate niya yung Maharlika Investment Funds. Tapos kinunan niya ng pera yung Land Bank at saka Development Bank of the Philippines to the tune of 50 million or 50 billion yata yun. Di ba? Asan na ngayon yung Maharlika Investment Funds? Binenta niya yung gold natin.
Mga accomplishment ng administration ngayon eh. Oh. Pinahuli niya yung mga nagsasalita ng kontra korupsyon. Yan yung mga accomplishment. Di ba? Yan yung pangsona. Para maalala din ng mga kababayan natin kung paano tayo nilalapastangan at paano dinahasa ang pondo ng bayan. Para lang madagdagan yung sinabi ni Colonel Gala, basahin nyo yung post ni General De Leon. Nakalagay doon, ano ba mga nagawa ni PBBM? Similar dun sa sinasabi ni Colonel Gala. No? Nakalagay doon, nagawa niyang ibenta yung 24.9 tons na ginto. Nagawa niyang kunin yung pondo ng PhilHealth. Nagawa niyang pagtakpan, etc. No? Basahin niyo, napakaganda. Dagdagan niyo na lang daw kung ano yung mga nagawa pa ni PBBM. May nag-message sa atin ngayon. Simple lang ang gustong marinig nila ng karamihan kay BBM bukas sa SONA. Simple, huwag na yung maraming pangako. Ang gustong marinig ng taong bayan kay BBM, nag-order siya bukas mismo na i-freeze lahat ng asset, lahat ng involved sa flood control. Yun ang gustong marinig. Frozen lahat ng asset. At pangalawa, on the spot, i-declare niya yung pag-aresto kay Romualdez at yung pagtugis kay Saldico at sa iba pang involved. Yun lang, mamahalin siya ng taong bayan baka sakali. Pero pag kayo nilagpasan niya, palagay ko yung galit ng taong bayan lalong madadagdagan. Follow up. Sige. Parang Mike, ayan. Follow up tanong lang sir, no? Dahil ito, unconfirmed pa ito. At mayroon daw magaganap na yung SONA. So, unconfirmed itong natanggap ko kung magkakaroon ng rally itong kapatiran na ANC. So, anong posisyon ninyo? Makikisama ba tayo doon, sir? Walang confirmation yan, unconfirmed. Confirm. At saka alam naman natin na 112th anniversary nung yung kapatiran. No? At sa pagkakalam namin, yan ay selebrasyon ng kanilang pagka-relihiyon o spiritual ng selebrasyon. So, inaasahan namin na walang pakilos na ganyan ng mga sabi mo na rally o ano man. Kasi malalaman natin, maaaring maindiga kami kung meron na silang gano'n o mga pakilos na gano'n. Pero sa ngayon,